Bagyong Inday na pinalakas po ng habagat. Nasa kabilang linya na po natin si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense Deputy Administrator. Magandang umaga po, ASEC. Welcome po sa programa. Yes, good morning. Magandang umaga. Opo, ASEC, ano po ang pinakahuling sitwasyon? Kasunod nga po ng pananlasa nitong si Bagyong Inday na pinalakas po ng habagat. Oo. Ito nga, no, si Inday, although wala siyang direct impact or landfall sa ating lugar, but na-enhance po niya itong habagat. So ngayong araw maybe hanggang Lunes ay tuloy-tuloy tayo makatanggap ng mga malakas na pag-uulan, starting from Visayas, no, sa Aklan hanggang dito sa Region 4B, 4A, Zambales area, Bataan hanggang sa Region 1, no, sa La Union, Pangasinan, and even Ilocos Region. So ang epekto po ngayon, as of this morning, meron na po tayong 112,000 families na apektado coming from 404 barangays, no? Covering Luzon na ito, even hanggang Mindanao. Kasi alam natin, apektado ang Mindanao the other day pa, Region 12, Barm at saka yung Region 9. So meron tayong 2,900 families ngayon na nasa evacuation centers kasi meron tayong 77 evacuation centers na bukas as of this morning. Tapos meron pang additional 7,000 families na who are outside the evacuation centers. So marami-rami po yan na binibigyan natin ng tulong, no? So in terms of casualty naman, ito nga meron tayong natanggap na mga report. Although bine-verify pa ang karamihan nito, meron na po tayong 17 reported dead casualties. Dalawa dyan is from Bukidnon, yung 10 sa Sarangani sa Region 12, at meron tayong tinitingnan na 5 sa Lanao del Sur. Lahat po ito ay lalo na yung Sarangani and Lanao, no? Landslide. Ang sanhi nito. And meron pa po tayong mga tinitingnan na missing, no? Doon sa Sarangani. The same area na 3 and may 6 doon sa Lanao del Sur. So, continuous po ang ating monitoring. Meron na po tayong reported na 153 houses na damage. Wala pa pong Luzon ito. Puro po ito Mindanao and Visayas. Opo. And meron tayong mga road sections na apektado, no, due to landslide, lalo na doon sa Sarangani or Region 12 area. Kaya medyo isolated or hirap na naman puntahan yung GLAN. Yung Sarangani. Sarangani, yung na-apektado nung nakaraang lindol, no? So, tuloy-tuloy po. Meron tayong 6 na areas na merong power interruption sa CAR, sa Calabarzon, sa Region 6 and NIR. And then, isa sa pinakamatinding epekto nitong weather disturbance na ito ay meron tayong 73 ports, no, na nag-cancela na ng mga trips. This covers Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 6, NIR, and Region 9. So meron tayong reported na 300, more or less 300 passengers na stranded and 176 rolling cargos po na naka-standby ngayon at hindi po makadiretso sa mga biyahe nila. So yan po ang epekto sa atin. Meron pong mga initial report na infrastructures na damage. But again, tuloy-tuloy pa po. Hanggang Lunes pa po ito, itong epekto na ito. But rest assured that we have enough supplies, no, to assist itong ating mga affected local government units. In fact, meron ang DSWD na nakahandang 16.4 million worth of food and non-food items and 4.7 million pala na family food pack na naka-ready ito. And meron pa pong almost 370,000 ready-to-eat food, no, na nakahanda ang DSWD na ipamigay or ibigay doon sa ating mga local government units na nangangailangan ng suporta. So ang ating AFP, Bureau of Fire, ang ating PNP, ang Coast Guard, lahat po ng mga resources nila na ay naka-standby at handang tumulong. Yung ating mga Regional DREAM Operations Council, yung ating mga DRR Operation Center na being managed by Office of Civil Defense sa iba-ibang mga regions ay naka-heightened or blue alert, no? From Region 1 hanggang Mindanao ito.
So, yun po, naka-red alert itong ating central office at tuloy-tuloy tayong nagmo-monitor at nagbibigay tulong. Yan na rin ay nag-utos na ang ating Pangulo nung Lunes pa. Opo. Si Pangulong Marcos na lahat ng ahensya ay dapat naka-ready at anticipate itong mga need dito sa weather disturbance na ito. Opo. Asek, balikan ko lamang yung bilang ng casualties. Do subject for validation pa ito. Nabanggit mo na 17 yung nasawi, 9 yung sugatan. How many are missing po? We are looking at 9 missing, 9 reported missing. missing. Opo, 6 sa Lanao del Sur and 3 sa Sarangani. And ito naman ay biniverify natin, binavalidate. May proseso po tayo dyan together with our regional counterparts. So these are raw data and but sad to say, ito po ang report na nakuha natin. And these are mainly due to landslides po. Opo, yun nga nakakapagtaka Ase, kasi before tumama itong si Inday at ma-intensify itong habagat, may mga paalala na ang LGUs, 'di ba, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga landslide, flood-prone area na magsilikas. Pero kahit may mga ganitong paalala, may mga namatay pa rin po dahil po sa landslide, especially sa Lanao del Sur. Meron din po sa Sarangani, 10. Opo, yun po ang tingnan natin kasi sa tingin namin sapat naman ang impormasyon na binibigay natin, but ayaw natin magturo, titingnan natin anong mangyari at we'll just improve, at sana nga itong mga apektadong lugar na yon, dahil dito sa habagat na pwede natin or mararanasan pa natin hanggang Lunes, ay dapat mag-activate talaga ng kanilang mga response measures or preparedness measures para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon po. Opo. Asek, anong rehiyon po sa ating bansa yung pinakanapuruhan? So far, as of now, kasi still ongoing yung incident, syempre yung initial sa Mindanao, but binabantayan natin na maigi itong Aklan or itong Antique, Mindoro areas, and itong Zambales, Bataan, kasi sila yung makatanggap ng matinding pag-uulan. Although dito sa Metro Manila and some neighboring provinces ay makatanggap din ng malakas na ulan, kaya naka-yellow warning tayo, yung ating advisory, right, na we expect continuous rains hanggang Monday. Opo. Meron na po ba tayong para po ma-declare ang state of calamity proposal? Wala pa po kasi ongoing pa po. Tinitingnan natin yung overall effect. But again, lalo na sa Mindanao, they can already declare, lalo itong merong mga effects talaga, they can already assess kung kailangan pong i-declare ng state of calamity. But again, we are still in the middle of the impact. Hindi pa po tapos ito, hindi pa po nag-impact, hindi pa lumabas itong bagyo sa PAR natin. And talagang tuloy-tuloy pa itong pagbabantay natin dito sa epekto ng habagat. Opo, kamustahin ko lamang din Asek, base po sa inyong monitoring, yung mga kababayan naman natin na naapektuhan naman po ng moderately explosive eruption ng Mount Canlaon. Oo, kahapon nga, or the other day, binantayan natin itong epekto nung nagkaroon ng eruption. So may mga ash falls, additional ash falls yan, mga deposits na ibaba yung vulkan natin doon. So tuloy-tuloy naman yung ating pagmo-monitor. Nag-abiso na tayo doon sa possible lahar flow doon sa area ng La Castellana, yun po, binabantayan natin yan. But so far, wala namang tao doon sa danger zone, so medyo safe tayo. Ang binabantayan na lang natin yung lahar and yung ashfall kung meron pa pong additional explosion. Opo. Alright, with that, Asek, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang Office of Civil Defense. Yes, magandang umaga po at maraming salamat. Sa mga